bombang sasabog dahil may yung mga bank records ni Bibi Sara Duterte ay posible din na pag-usapan, mga ka-GPnatics. Kaya itong si Sara sigurado tuluyan ng mawawasak. Ano ba ang ano nito, mga kababayan? Ano ba magiging kung paano po gagawin at paano lalabas ang mga bank records ni BP Sara Duterte? GP, di ba? Alam naman natin ngayon, hindi naman nila sinabpina yung AMLA, hindi naman nila sinabpina yung mga bank records ni Sara Duterte. How come na sinasabi mo na lalabas yung mga bank records ni Sara Duterte o pag-uusapan ang bank records ni BP Sara Duterte dito? Ito, mga kababayan, pakinggan po natin ang pahayag ng isang ring abogado na si Attorney Jesus Palsis. Maganda nga po, Attorney Jess. Hi, good afternoon, Sir Willie and Sir Zandro. Ay, ano bang binubulong ng mga Tweety Birds, no? Dahil nga, next week na ba yun? Next week na yun, ano, April 14, yung susunod na pagdinig. Ano bang... Baka binubulong sa iyo yung ano? Ano ba? Waiver of defense. Pipirma ba? Hindi na kailangan bumulong yung mga tweets. Hindi naman No, because we just need to look at history, di ba? Kanina may balita po na si Ombudsman ay pinapasabpina ad testificandum tsaka ng duces tecum, meaning magdadala siya ng documents as to the salin of the Vice President and he will be required or he has to testify about the documents or the salins that he will bring. Dito ko nga yun narinig, mga ka-GPnatics. Talaga si Ombudsman Boying Rimulya yung pinapasabpina dito. No, siya yung magdadala, mga ka-GPnatics, ng mga dokumento na kailangan. Ito yung dokumento ni BP Sara Duterte. We look at history, that has happened once before, where an ombudsman has testified in an impeachment proceeding, but not in the House, the Senate, and the testimony of that ombudsman was very crucial as well in helping the case progress or convince the public and the legislators as to the liability of the person being impeached. I'm talking about Ombudsman Conchita Carpio Morales, na dati ay sinamon din, at nung siya'y nag-testify, ang ganda ng kanyang testimony, napakaklaro, napakamalinaw, dinetalye niya kung ano yung documents na meron siya, yung personal knowledge niya. And so, even without Tweety Birds, what we can expect dito sa latest development is sa April 14, personally magte-testify si Ombudsman Boying Rimulya, pupunta siya mismo sa House, and he has already said that naman the Assistant Ombudsman Miko Clavano and Ombudsman Boying Rimulya himself, they said they will comply with the subpoena, they will bring the salin. Pero ito, ang kakaiba kasi, he's being required to go there personally to testify or discuss the matter kasi siya yung custodian Bakit ba siya yung sinasabpina? Siya kasi ang merong salin ng Vice President at ng President. So, he will be the one to explain ano yung... Ay, ibig sabihin pala, mga kababayan, sa Vice President and the President, ang may hawak lang nun yung ombudsman. Kaya pala nagtataka ako, bakit yung mga congressman kailangan pang hilingin, kailangan pang ipasabpina ni Ombudsman Boying Rimulya dito kay Secretary General Girapil, mga ka-GPnatics. Yun, nuggets ko na. So parang exclusive pala yung sa President and Vice President, hawak ito ng ng ombudsman. Pero yung iba naman ay hawak naman ng Congress. Mga nasa salin, but more than that, ito yung hindi mo din kailangan ng Tweety Bird, mukhang may mga iba ding pwedeng puntahan na usapin si Ombudsman Boying Rimulya as to his personal knowledge. We should remember, ang ombudsman, when he gets the salin, by law, nasa salin po yan, lahat ng mga public officials, pag pumipirma ng salin, they bank waiver sa salin. They allow the ombudsman to coordinate or to inspect with AMLA or AMLC to check the bank account. Okay. Mga kababayan, okay din tong strategy ng mga ka-GPnatics, parang hindi ito masyadong obvious na they are targeting BP Sara Duterte. Mga ka-GPnatics, kumbaga dito, SALN, pag-uusapan, di ba? SALN, pag-uusapan, tapos along the way, mga kababayan, dahil meron dyan parang provision, mabubuksan din itong mga bank account or bank records ni BP Sara Duterte. Ako ang educated guess ko dyan. But I might be wrong, but this is just an educated guess, kahit walang Tweety Bird.
baka mapag-usapan na yung bank accounts ni VP Sara through Ombudsman Boying Rimulya. Without the bank records themselves, no? Yung testimony lang muna ni Ombudsman. Testimony lang. Whether or not he has seen whether the SALN matches the lifestyle and the income, the lawful income of the Vice President. Attorney Oo. Jess, sa mga inilalatag mong mga ano Pwede kasi yun, mga kababayan, kapag ito ay iminatch, tapos unmatch yung, yung SALN niya doon sa kanyang lifestyle. So, therefore, they will going to conclude, mga kababayan, na meron pa mga nakatago. So, therefore, they might need to at least, no, open, mga kababayan, or to file a motion para ma-open po yung mga bank records ni VP Sara Duterte. So, for now, hindi muna yan ang priority. Pero along the way, during the discussion ng, tawag dito, ng SALN ni VP Sara Duterte, kapag nabigyan ng pagkakataon na makita bakit hindi match yung kanyang SALN doon sa kanyang mga ginagawa or mga pinagkakagastusan. Remember, mga ka-GPnatics ngayon, ang bagong progress na nakita natin or nakarating sa atin kahapon, di ba? Meron tayong, kanina nga lang, in-upload natin yung video. Merong bagong PR, mga kababayan. PR, si VP Sara Duterte, wherein binayaran daw po ito, mga ka-GPnatics, ng 10 million, no? Tapos, palpak naman yung kanyang mga pinagsasabi doon sa mga diba? Sa mga high school and elementary students. Biruin mo, mga kababayan, dapat mga inspirational messages or thoughts yung kanyang mga sinasabi. Parang yung mga magulang pa, ang kanyang mga bisita lang. Ano ba yan? Mga nakikita mong posibleng mangyari. Mhm. Di ba parang it goes without saying, mas mahalaga pala si Rimulya kaysa kay VP Sara. Hindi, mas mahalaga si Ombudsman siguro than not VP Sara. We have to talk about the potential witnesses or the witness persons kasi, di ba? We heard na si Senator Sonny Trillanes, sinabi niya magte-testify din siya sa impeachment. While his testimony will be good, will be an added value, mukhang mas importante si Ombudsman Boying Rimulya kasi siya nga ang mismong may personal knowledge to check the SALNs and whether the SALNs fit the lifestyle and the lawful income of that public officer. Actually, mga kababayan, yung aligasyon ni Senator Antonio Trillanes, ito ay mabi-verify lamang, no? Sa pamamagitan ni Ombudsman Boying Rimulya, syempre, mga kababayan, otherwise, kapag wala itong si Ombudsman Boying Rimulya, lahat ng mga aligasyon ni Sonny Trillanes ay mananatili po ito na chismis. So, hindi ito mapapatunayan. Pero, with Ombudsman Boying Rimulya, di ba, sa pagde-testify niya, tapos doon sa pagbubukas ng mga bank records ni VP Sara Duterte, mga ka-GPnatics, ay lalabas po. Mabiverify dito na totoo ang mga paratang ni Antonio Trillanes sa pamilya Duterte na sila po ay tumatanggap talaga ng pera mula sa mga drug lords, mula po sa mga pogo lords at kung kani-kanino pang mga lords. So, pwede kaya, kuyang, tsaka Attorney Jess? Nililis pa ni Attorney Jess Diretso mo na kasi. So, pwede kaya na, So, pwede Attorney Jess, kuyang, nasilip na ng Ombudsman yung mga bank accounts ni VP Sara? Pwede. Bago pa siya humarap sa February 14? Pwede. Why not? Nasa SALN yan Merong maliit na clause sa SALN. At pagpipirma doon ang isang public officer tulad ko, Barangay Kagawad, nakapag-file na ako ng 2 SALNs in my 3-year term. Di pa tapos yung 3rd-year term ko, yung 3rd year ko. Doon sa form, mayroon doon that you allow the ombudsman to inquire and inspect. So, tama ako. The ombudsman is the ombudsman is a hardworking. Ombudsman Boying Rimulya is a hardworking ombudsman.
So, ibig sabihin mga kababayan, talagang crucial yung paglabas or pagtestify ni Ombudsman Boying Rimulya dito. Kasi yung kanyang pagtestify, it can open everything. 'Di ba? Lahat ng mga possible mga ka-GP Natics na aligasyon ay talagang ito yung magiging daan eh. Kumbaga, mga kababa, parang nagbukas ka ng pintuan, kapag nag-testify itong si Ombudsman Boying Rimulya, siya yung susi. Hindi mo ito mabubuksan, mga kababayan, nasisirain mo lang. Kasi sasabihin ng iba, oy GP, pwede naman mabuksan yung pintuan, pwede mo namang sirain. Mali yun, mga ka-GP Natics. Kumbaga sa atin, in legal term, di ba, dahil batas ang pinag-uusapan natin dito, kailangan mo ng master key, kailangan mo ng susi, 'di ba? Ang susi dito, itong si Boying Rimulya. Dahil mga kababayan, kapag ang isang pintuan ay pinuwersa mong pinasok, sinira mo, sigurado in legal term, makakasuhan ka niyan. 'Di ba? Alam naman natin, lalong-lalo na pagdating sa SALN, lalong-lalo na sa mga bank records, kailangan mo niyan ng consent. At kailangan, mga kababayan, lalong-lalo na sa bank records o pati sa SALN, ito ay mabubuksan mo lang sa pamamagitan lang din ng impeachment. Isa sa mga pamamaraan. 'Di ba? Hindi mo pwede puwersahin basta-basta. Yan, tingnan natin 'to, sigurado may nakaw na yaman 'to. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan na sa legal na proseso, legal na paraan, mga kababayan, kaya kailangan ng susi. And the key is Ombudsman Boying Rimulya to open, mga kababayan, yung pintuan na gusto po nating makita na nandoon sa loob ng bahay na baka may tinatagong mga yaman. 'Di ba? Oh. So, sobrang excited manood dito. Tama po kayo, mga ka-GP Natics. Susi talaga dito si Ombudsman Boying Rimulya, and sabi ni Attorney Sus Palsis, pwedeng nakasilip na talaga nitong si Ombudsman Boying Rimulya, mga ka-GP Natics, etong SALN ni VP Sara Duterte. Diba? Oh. So, hindi malayo na chinek na niya Oo. kung may lawful income and whether or not may unexplained wealth si Vice President Sara Duterte. At yun yung posible kang pag-usapan sa 14. Ay, tama nga ako. and again, I point to history. Babalikan nyo lang, kailangan lang natin balikan ang naging testimony at ang presence ni Ombudsman Conchita Carpio Morales noong impeachment proceedings na siya ay tinawag ng Senado. Pero Senado yun. Ito kasi House pa lang. House pa lang, pupunta na yung Ombudsman at magpapasabog ng kung ano mang revelasyon o testimonya na meron siya. Ay maganda asahan natin. Yung magiging style ni Ombudsman Boying same nung ginawa ni ni Ombudsman Morales. Diba? Hindi, si Boying naman, mga kababayan, pag tawag dito, hindi naman siya kagaya ng ibang mga opisyal na kayang magpatinag. Remember, nung nakaharap ni Boying Rimulya si Marcoleta, kahit na alam natin nakakairita si Marcoleta, hindi naman siya nagpairita doon, di ba? So, alam natin, mga kababayan, na itong si Boying Rimulya ay palaban. Alam natin na itong si Boying Rimulya ay talagang tatayuan niya yung kanyang mga sasabihin at hindi po ito magpapatinag kahit kanino pang mga kongresista. Ombudsman Conchita kasi is a former justice of the Supreme Court, so hindi mo siya mapaikot-ikot. Si Ombudsman Boying naman, while he was not a former justice of the Supreme Court, sa mga pananalita niya, sa mga interviews niya, mukhang alam naman niya ang paikot-ikot ng batas. So, mahirap din siya paikutin. So, kaabang-abang pala yung Ano daw? Malapit ng February 14. Oy! Hindi February 14, Jocelyn Jimenez. Tapos na yung February 14 Araw ng mga puso pa rin yung iniisip mo. April 14. Sabi sa'yo. So, kaabang-abang pala yung April 14. Oo. Well, di ba, tayo naman mahirap mag-speculate without developments. Because nagka-development kanina, yung balita na yon, it's now easier to have an educated guess. Na yun ang likely na mangyayari. Especially, as I said, may precedents na nga, which happened with Ombudsman Conchita Carpio Morales.
before. Yun naman ang lagi ang titingnan natin mga ka-GP Natics. Meron lagi nating iisipin sa isang proceedings, meron na bang precedents? May nangyari na ba in the past? So ganun lang. Lagi natin titingnan kasi kahit yung mga abogado na yan, kahit yung mga nandyan yan sa yung mga legislators, mga kababayan, pag pinag-uusapan natin yung batas, lagi yan tumitingin sa precedents. 'Di ba? Lagi yan tumitingin, may nangyari na ba in the past na ganito. So, kinokopya lang 'yon, mga ka-GP Natics. Kung bibigyan mo ng ganong Oo. security si Madriaga, dapat si Boying Remulla bigyan mo rin ng ganong security. Papunta ng Congress. Hawak niya lahat ng ano eh. Mukhang meron naman. Di ba? Ilang pages, Attorney Jess? Ilang pages Di yung ba? dokumento? Oo. Ano po ulit? Ilang pages? Hindi, wala naman nakakarinig, Attorney Tayo Jess. lang, tayo lang. Ilang Wala pages nakikinig yung sa atin dokumento? ngayon. Tayo lang. Hindi, ano po yan. Lahat po tayo dapat sabay-sabay na makinig sa Oo. 1840 na lang. Hindi niya ba nasilip, Attorney Jess? Wala ba kayo nasisilip? Madami akong mga nasilip pero hindi ko alam kung anong tinatanong mo. At Ayaw pa umamin. Pero talagang tayo mga kababayan ay pinapa-excite masyado nitong si Attorney Jesus Palsi sa mga pwedeng mangyari, no? Di ba lang tayo bigyan ng kahit G's na mga pwedeng mangyari sa mga susunod na mga araw, lalong-lalo na next week na yan April 14. to be heard personally. Oo. Baka naman kailangan pang tumigin para... Ano bang... Hindi, Ha? ano po yan? Mas maganda marinig natin mula kay Ombudsman kasi siya ang Eh. Ombudsman. Oo. Personal knowledge niya yun at it will be far more credible than whatever I have to say. Hindi, sige, And text mo na lang sa akin mangyayari mamaya. naman po yan sa... Text mo na lang sa akin mamaya, mangyayari Attorney naman po yan Jess. sa April 14. Text mo na lang sa akin mamaya. So finally, ito na yung makikita natin ng talagang mabubulatlat. Kasi nga, ito yung pilit na iniwasan Oo. ng kampo ni VP Sara nung sa simula pang impeachment complaint. Hindi, Oo. tandaan lang natin kasi muna from Senator Trillanes accusations or allegations. Allegedly, may payroll ang mga Duterte from a drug lord na may 50 million or 100 million na pumapasok every 6 months sa mga bank accounts ng mga Duterte. Itong And hindi lang si President- binabagit mong hawak ni Trillanes, ito yung wala ang ombudsman. Ito yung wala pa yung ombudsman. Yes, Yes, oo. wala pa. Tama. Wala pa. So, Sabi sa ano lang So, muna, 1 plus yung 1 pala to. Oo, wala pa niya ng ombudsman. Bakit kanyo mga kababayan? Sal-en pa lang sa ombudsman eh. Okay? So kailangan pang yung mga bank records, alam naman natin may tawag dito bank secrecy law. So therefore mga kababayan, kaya inuna muna yung SALN dahil habang pag-uusapan yung SALN na yan, dyan papasok yung aligasyon ni Trillanes. 'Di ba? Dahil nga ikukumpara to, ibabangga ito mga kababayan doon sa lifestyle nila VP Sara Duterte. Kasi unang tanong diyan, paano nila na-afford? Okay, sabihin natin, ang pera ni Sara Duterte, ang SALN niya mga kababayan nung last, 'di ba? Ipinakita na parang 80 million something. Tapos kay Digong Duterte is 30 plus million, mga ka-GP Natics. Ngayon kung ipagbabanggayan, 'di ba? Ipagbabangga, nakita doon, uy, ang baba nung SALN. Nakita nila napakababa. Pero ang lifestyle nila, naka-afford sila ng abogado worth 150 million alone kay Kaufman. Mga kababayan, hindi ko alam kung kasama na yung buong team ng defense team ni Kaufman o siya lang mismo. Tapos, syempre, 150 million yon, kulang pa yung pera ni VP Sara Duterte at ni Digong Duterte na pinagsama. Ngayon, mga kababayan, idagdag mo pa yung 16 na abogado ni VP Sara Duterte na dumidepensi sa kanya sa impeachment. 16 yon, hindi yun basta-basta mga abogado. Yun ay mga premyado, de kalidad, talagang masasabi natin top of the top. 'Di ba, mga kababayan? Oh. Tapos, ngayon, sabihin pa natin, ano pa yung mga, ito, yung pagkuha na naman ni Sara Duterte ng bagong PR niya, 10 million mga ka-GP Natics, saan nanggagaling ang kanilang pera? Hindi pa kasama dyan yung paglalakwatsa nila.
Dahil 'di ba mga ka-GP natin sa pag-alis-alis nila ng bansa, although sinasagot mga kababayan yung ibang mga security ay bayad, 'di ba, ng gobyerno, pero yung personal trip ni VP Sara Duterte sa kanilang sarili daw bulsa yun ang gagaling. So kung iisipin natin, parang ano na to, lagpas na doon sa kanilang iprenisinta na kanilang salin. Saan ang gagaling yung pera ng mga Duterte na to? So doon pa lang mapapaisip ka na eh. Pero syempre mga kababayan, lahat ng yan, espekulasyon pa lang ngayon. Kasi nga, wala pang ebidensya na pwedeng makapagsabi, na pwedeng tawag dito, makapag-verify ng mga aligasyon na yan. Once na lumabas na at pinag-usapan na yan, yung mga bank records ni VP Sara Duterte, that should be the time na magmo-motion itong mga to para humingi na ng sabpina sa AMLA. At dyan natin mapapatunayan talaga na may mga ill-gotten wealth itong mga to. 'Di ba? Loko-loko to si Seven Samurai. Kung ano-ano pinagsasabi. Di ba open secret na yung Hanilet Philip? Ay, di ko alam yan mga kababayan ha. Sabi ni Randy Agustin, ang aking BFF, sana magkaroon talaga ng batas na pag napatunayan na nagkasala, yung ipinagtatanggol nila kasama silang makukulong. Yung mga abogado, no? Kaya lang, mahirap yan. Mahirap yan kasi nga, mga ka-GP Natics, alam naman natin ang mga abogado eh. Di ba? Pera-pera lang yung labanan na yan. Sigurado. Okay? So, ngayon naman mga ka-GP Natics, dahil kanina may pinag-uusapan din, no? May pinag-uusapan na kung saan po mga ka-GP Natics